Naku po, yung mga Pilipinong hinuli kahapon ng mga kapulisan diyan sa Qatar dahil lumahok po sila sa rally sa harap ng embahada. Nakatakda na pong pauwiin. Deportation po ang mangyayari sa mga Pilipino na ito na lumahok diyan para magprotesta sa harap ng embahada sa Qatar. Nag-birthday lang si Digong, sinira nyo na yung buhay ninyo. Yung mga nakaasang pamilya sa inyo, paano ngayon? Nga. Sino tutulong ngayon sa inyo? Si Digong? Sino tutulong ngayon sa inyo? Si Sara? Pakialam naman nila sa inyo. Diba? Uunahin sila, maganda buhay nila, kahit nakakulong yung tatay nila. Bilyonaryo sila, mayaman sila. Kaya nila buhay nila. Kaya nila mag-stay sa ibang bansa, kahit isang buwan, isang taon, kahit forever. So ngayon, kayo, wala, sira buhay nyo. Sira buhay nyo. Ang hirap-hirap makapag-abroad. Dahil sa pagkapanatiko nyo sa politiko, ito ginawa ninyo. O, paano kayo ng pamilya ninyo? Malamang galit sa inyo. So ngayon, pag uwi ng Pilipinas, a-apply na naman uli kayo sa ibang bansa. Mag-a-apply na naman kayo uli sa ibang bansa, di ba? San kayo makikilahok? Doon sa inilunsad ng gobyerno. Doon sa mga ginagawa ni PBBM na bumabiyahe, makipag-meeting sa iba't ibang bansa para makakuha ng mga trabaho ang mga Pilipino. Saan kayo mag-a-apply? Eh di doon sa pinagpapaguran ngayon ni PBBM na bigyan ng trabaho ang mga Pilipino sa iba't ibang bansa. So sino makikinabang ngayon? Eh di kayo. Diba? Doon sa mga ambassador, sa mga presidente ng bansa na bumibisita kay PBBM, na binabash ninyo na magbibigay ng trabaho sa mga Pilipino sa ibang bansa at mag-i-invest sa Pilipinas. So, saan kayo ngayon makikilahok? Saan kayo mag-a-apply? Eh, di doon. Nag-birthday lang kasi yung matanda. Ang yayabang nyo kasi. Actually, totoo yan. Real talk po tayo, maraming mayabang na Pilipino. Masyado tayong entitled. Feeling natin powerful. Nakalimutan natin na tayo po ay dayuhan lamang. Dayuhan lamang tayo. Expat lang tayo dito sa ibang bansa. Hindi po tayo dito citizen. Yes, may visa ka. Yes, may residency ka. Pero hindi ka rito lokal. Hindi ka dito citizen. Tandaan mo. Ay, nako. So, ano ngayon? Ano ngayon mangyayari? So, ito pong mga Pilipino na ito, is kahapon, birthday ni Digong, nagprotesta sila sa harap ng embahada. So, pinaghuhuli po sila diyan sa Qatar. And nakakulong na po at inaayos na po yung kanilang pag-uwi. So, deportation po ang mangyayari. Magkakaroon na po sila ng criminal record. So, hindi na sila makakabalik. And hindi ko lang alam ano yan, kasi meron siyang criminal record. Ewan ko na kung siyempre Middle East yan, no? Hindi ko pa lang hindi natin sure kung saan Middle East sila, kasi may ano na sila may case na sila sa ibang bansa sila pumunta, doon na sila mag-apply. Mahirap magkaroon ng criminal record na ganyan, may mga cases. Tandaan po natin, kapag tayo ay nasa ibang bansa, ang lagi mong aalamin is yung rules nila, kung ano yung bawal na batas sa kanila na dapat iiwasan natin, para malaman mo kung ano yung mga dapat mong iwasan. Yan po ang importante. Huwag mong aalamin yung kung ano yung pwede. Ang aalamin mo lagi kung ano yung bawal. Para yun ang iiwasan mo. Ganun naman tayo kahit naman ako dito di ba? Ang una kong inaalam is yung ano yung bawal, ano yung dapat mong iwasan. And siyempre tayo, matagal na tayo dito, di ba? So inaalam natin kung ano yung mga pangit na salita, di ba? Para pag narinig natin, alam natin kung sinasabihan tayo ng kung minumura na tayo or yung pangit na salita na binabato sa atin, alam mo na. Ang una natin inaalam kung ano yung mga pangit na salita ng mga ibang lahi, para kapag narinig natin, alam natin na di ba? Ganun tayo mautak tayo, di ba? Mautak ang mga Pilipino, hindi ko nga lang alam ano nangyari dito sa mga sa kulto na talaga ito, no? Hindi ko na alam kung ano nangyari dito sa mga ibang natin, mga ibang Pilipino. Mas priority pa yung birthday ng matanda kaysa dun sa yung sarili nila, yung pamilya nila. Yan. Congratulations po sa inyo. At least bring them home. Hindi po bring him home. Bring them home. Congratulations. Makakauwi na po kayo ng libre. Bawal po ang political rally sa Middle East. Bawal po mag-demonstrate, mag-express ka ng expression mo
sa iyong politika, sa iyong pagmamahal sa politiko, bawal po 'yan. Bawal ang political demonstration or rally sa Middle East. Ang hirap kasi sa inyo, feeling nyo untouchable kayo. Ang titigas ng ulo nyo. Nagpauto kayo doon sa mga DD shit na inudyokan kayo na mag-rally sa harap ng embahada ng Pilipinas dyan sa Qatar. So may batas ang Qatar. Sa Middle East po, bawal. Talaga. Ano ginawa niyo? Mga pasaway kayo, kala niyo naman untouchable kayo, no? Ayan po, pinagdadampot kayo na parang tae. Pinagdadampot kayo na parang tae, ikinulong kayo, ngayon naghihintay na lang kayo para pauwiin. So, sino ang mag-aayos? Sino nakikipag-usap ngayon sa Qatar Authority? Sa Qatar Police Authority? Di ang gobyerno. Para mapauwi na lang kayo agaran, no? Kaysa ikulong kayo dyan na matagal. Bawal yan. Ang titigas ng ulo nyo. Kaya nga po ilang beses na nagbigay ng advisory ang mga embahada natin sa iba't ibang panig ng mundo na huwag kayong makikilahok sa mga protesta. Pwede kayong magdiwang, mag-celebrate, di ba? I-celebrate niyo yung birthday ni Digong. Pero makikilahok ka sa protesta, especially nandito ka sa Middle East, may kalalagyan ka. Yung panawagan yung bring him home, naging bring them home. So, nauna pa kayong umuwi. Mauuna pa kayong uuwi ngayon kay Digong. Mauuna pa kayo ngayong uuwi kay Digong. Anak ng tinapang petot. Sinira niyo yung trabaho niyo, sinira niyo yung pangarap niyo sa pamilya niyo. Sa kayayabang ninyo, akala niyo naman untouchable kayo. Hindi naman po kayo kikilalanin sa ibang bansa. Akala niyo siguro sa porket nagawa sa Netherlands, kayang gawin sa Middle East. Ayan tuloy. Hindi niyo muna pinag-aralan yung rules. Yung batas ng bansa kung nasaan man kayo. Ayan na pala ninyo. Kasi kayo hihingi ng tulong kay Digong. Tutulungan kayo ni Digong, ni Sara. Sa dami ninyo. Sino tutulong ngayon sa inyo? Syempre, ang ating Philippine government, nakikipag-ugnayan na po diyan sa Police Authority kung paano na po kayo itatapon sa Pilipinas, no? Bring them home. So, nauna pa kayo ngayon kay Digong. Kung pag-uwi ng Pilipinas, ano kayo ngayon? Nga. Blacklisted pa kayo. May criminal record na kayo sa Qatar. Hindi na kayo makakabalik. Yun ang mga taong hindi nag-iisip at mga uto-uto na naudyokan lamang. Sige, go. Ipakita daw yung pagmamahal kay Digong. Yung pagmamahal sa pamilya, yung pagmamahal niya sa sarili niya, na dapat alagaan niya yung sarili niya, protektahan niya yung sarili niya na nasa ibang bansa siya, hindi niya inalagaan, hindi niya minahal. Mas minahal niya yung poon niya. Kaya nangyari sa inyo, good luck. Lumabag na kayo sa batas, hindi niyo pa nirespeto yung Ramadan. Yan po ang ginawa ng mga kababayan natin dito sa Qatar na nag-protest sa harap ng Embahada ng Pilipinas diyan sa Qatar. So ano ang nangyari? Dinampot po sila ng mga kapulisan ng Qatar dahil nga po bawal ang pagprotesta. No, yung mag-express ka ng political expression mo. Dami-dami niyo diyan nagprotesta kayo. Hindi niyo na nirespeto yung Ramadan ng mga Muslim, lumabag pa kayo sa batas. So ngayon, dinampot, nakakulong po. So ngayon, sino ang tutulong? Siyempre, ang gobyerno. Kasi ang dami-dami nyo, hindi naman kayo agad mapapauwi. So, baka magtagal-tagal pa kayo dyan. Kaya nga nakikipag-ugnayan na ang ating embahada sa Police Authority kung paano kayo mapapauwi. Blacklisted pa kayo. Bad record pa kayo ngayon. So, gastos pa ng gobyerno yan, yung perwisyo na ginawa ninyo. Instead, na mataka-focus sila doon sa ibang OFW, distress OFW, na humihingi talaga ng tulong, may tunay na problema sa kanilang mga employer, aasikasuhin pa kayo ngayon. Una pa kayo mapapauwi ngayon. Ang gastos ng gobyerno. Pagdating pa ng Pilipinas, syempre, distress kayo, no? So, magiging distress OFW kayo ngayon. Meron pa kayong, pakimkim. Bibigyan pa kayo ng pera dahil distress OFW pa kayo. Hahanapan pa kayo ng trabaho niyan para makapag-apply naman sa ibang bansa na naman. Doon na naman kayo manggugulo. So, mga Pilipino talaga, no? Titigas ng ulo. Pero ito lang ang notice ko, no? Ito lang po ang notice ko sa bawat rally na napapanood ko dito sa mga DDS na ito. And yung pag-uudyok po ng mga DD shit vloggers at ito nila, Harlika, ito, mismo mga Duterte na mismo. No? They provoke. Yung pinoprovoke nila yung mga tao na magalit. Magkimkim ng galit, ng puot sa mga utak at puso nila. They turn these supporters into evil action. Makikita mo naman po yung mga post sa comment section, di ba?
yung mga kabalahuraan ng mga bibig nila, napakababastos po. Ginawa nilang mga evil itong mga Pilipino na ito. Kulto na nga talaga sila eh. Isa na po silang malaking kulto. Yung ang babastos po ng mga bibig. Sobra bastos, palamura, nag-uudyok ng galit. Good luck po sa inyong lahat. Good luck sa inyong lahat. Yung dahilan mo bakit ka umalis ng Pilipinas, bakit ka nag-ibang bansa, ang dahilan mo para suportahan yung pamilya mo. Hindi suportahan ang politiko. So dito sa 17 po, 17 na mga Pilipino, uwi. So bye bye, nauna pa kayong umuwi kay Digong. Instead na suportahan niyo yung mga pamilya ninyo, kaya nga kayo nag-abroad, iba yung sinuportahan ninyo. So ayan ngayon, ano tawag dyan, karma. Kailan kaya kayo tatalino, no? Kailan kaya kayo makakapag-isip? Ang hirap nyo pa naman mag-apply. Apply kayo, lakad-lakad kayo sa Pilipinas. Pamasahe, pagod, pagkain. Ilang buwan, ilang taon bago kayo makaalis. Tapos, ganyan lang ang ginawa nyo. Instead, ang isinaksak nyo sa mga utak ninyo is ang dapat yung suportahan yung pamilya ninyo. Ang sinuportahan yung politiko.